Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Ash Wednesday, ginunita ngayong araw bilang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Parking sa NAIA, automated na. DA, isinusulong ang sustainable farming gamit ang organikong pataba sa Surigao del Sur. EDSA major rehabilitation, sisimulan na sa katapusan ng Marso. BI, kinumpi namang walang immigration personnel na sangkot sa pagtakas ni Alice Guo. At EJ Obiena, nakatutok sa pagbawi sa World Outdoor Championships. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, inilunsad na ng New NAIA Infra Corporation ang real-time parking system sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong Marso. Sa sistemang ito, tatanggap na lamang ng automated ticket ang mga magpapark sa NAIA at makakalabas lamang gamit ang QR code-based system. Layo nito na mabawasan ang oras ng paghihintay at daloy ng trapiko sa paliparan. Sa ngayon, tanging cash lamang ang tinatanggap ng system, ngunit sa susunod na linggo ay mayroon ng mas maraming opsyon ng pagbabayad tulad ng GCash, PayMaya, debit at credit cards. Samantala, ginugunita ngayong araw ang Ash Wednesday o araw ng pag-aayuno bilang hudyat ng unang araw ng Lenten season para sa mga kababayan nating Katoliko at ilan pang relihiyon na naniniwala rito. Nagbukas ngayong araw ang ilang mga simbahan sa bansa upang magsagawa ng misa. Kabilang narito ang Manila Cathedral, gayon din ang mga mall sa Kamaynilaan na nagdaos ng banal na misa. Bahagi ng simbolikong ritual sa araw na ito ang pagpapahid ng pari ng abo na hugis krus sa noo ng nananampalataya. Pati na rin ang pagfa-fasting o hindi pagkain ng karne at pagsasantabi ng mga libangan bilang isang uri ng sakripisyo at disiplina. Sa ibang balita, bilang bahagi ng pinaiigting na pagsisikap na labanan ng cervical cancer, inanunsyo ng Department of Health o DOH ang target nitong cancer screening sa 1 milyong kababaihan ngayong taon. Umabot na sa mahigit 240,000 kababaihan ang nag-avail ng serbisyong cancer screening. Habang binigyang diin naman ng DOH ang kahalagahan ng maagang pagbabakuna sa pag-iwas sa cervical cancer. Base sa datos ng ahensya, nananatiling pangatlo ang cervical cancer sa pinakakaraniwang cancer sa mga kababaihang Pilipino. Nagpaalala naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga nakakaranas ng invisible pain na gamitin ang mental health package dahil saklaw ito ng benepisyo. Ilan sa mga invisible pain na kabilang sa benepisyo ay ang kondisyon tulad ng depression, psychosis, epilepsy, mga karamdaman sa pag-iisip at pag-uugali ng bata at kabataan, dementia at self-harm o suicide risks. Ang mga individual na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga ay bibigyan ng access sa psychiatrist, neurologist at psychologist. May taunang saklaw itong 9,000 piso para sa serbisyong general mental health at 16,000 piso para sa espesyal na pangangalaga. Sa ating ulat panahon, dahil sa tumitinding init, maraming paaralan na rin sa bansa ang sapilitang nagdeklara na walang pasok. Partikular na rito sa Maynila, mapapampubliko man o pribadong eskwelahan. Ilan sa mga ito ay pinipili na lamang mag-asynchronous or blended learning dahil sa mataas na heat index na naitatala sa bansa. Ngayong araw, pinakamainit ang panahon sa Pili, Camarines Sur, Virac, Catanduanes at Legazpi City, Albay na mayroong 43 degrees Celsius. Samantala, sa Mimaropa naman, tanging San Jose Occidental, Mindoro ang nakapagtala ng mataas na heat index na pumalo naman sa 42 degrees Celsius.
Susunod sa News Force. PAGCOR tiniyak na wala na silang inisyuhan na bagong POGO license ngayong taon. EDSA Major Rehab sisimulan na sa katapusan ng Marso. DA isinusulong ang sustainable farming gamit ang organikong pataba sa Surigao del Sur. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang major rehabilitation at upgrade sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa katapusan ng Marso. Pinaghahandaan na ng DPWH National Capital Region ang rehabilitasyon na one lane at a time na magsisimula sa EDSA bus lane. Mag-uumpisa ito sa northbound portion ng Quezon City-Caloocan boundary hanggang Monumento. Upang mabawasan ang karagdagang pagkagambala sa trapiko ng mga sasakyan, ang rehabilitasyon ay gagawing 24 na oras upang mapabilis ang pagkumpleto rito. Samantala, tiniyak naman na mananatiling operational ang EDSA bus carousel. Samantala, patuloy ang pagtataguyod ng Department of Agriculture o DA sa sustainable farming sa Surigao del Sur sa pamamagitan ng CFBW. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Patuloy na sinusulong ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o DABSWM ang sustainable farming sa Surigao del Sur sa pamamagitan ng Composting Facility for Biodegradable Waste o CFBW. Noong ika-20 ng Pebrero, isinagawa ang monitoring at inventory ng CFBW sa pangunguna ng Compost Production Implementation Team. Isa sa mga benepisyaryo ng programa ang Banwison Farmers sa Samahang Walang Iwanan sa Agricultural Organization sa Burgos, Cortes, Surigao del Sur na binubuo ng 53 kasapi. Dito ang grupo ay aktibong gumagawa ng compost gamit ang mga materyales tulad ng cocoa peat, damo, madre de cacao, ipa ng palay, dayami at dumi ng hayop. Nakakalikha lamang sila ng 400 hanggang 600 kilo ng compost kada linggo na ibinebenta sa halagang 200 piso bawat sako o 40 kilo. Ang nasabing proyekto ayon sa ahensya ay patunay ng tagumpay ng organic farming sa pamamagitan ng suporta mula sa DABSWM, DA Regional Field Office at Municipal Agriculture Office, kung saan ito ay alinsunod sa advokasya sa lokal na produksyon ng organikong pataba. Bunsod nito, patuloy na tinutulungan ang mga magsasaka sa paggamit ng composting facility para sa mas produktibong agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Binigyang linaw naman ng PAGCOR nitong Martes sa pagdinig ng Justice and Human Rights Committee ng Senado na walang katotohanan ng mga haka-haka na muling mag-ooperate ang POGO sa bansa. Kaugnay nito ay patuloy ang Gaming Corporation na makipag-ugnayan sa mga LGU at law enforcement agencies sa pagtitiyak na walang mga dayuhan ang nakalusot sa operasyon. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Pinabulaanan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagdinig ng Justice and Human Rights Committee ng Senado nitong Martes ang umano'y muling pagbubukas ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Bukod dito ay binigyang linaw din ng PAGCOR na hindi na sila nag-i-issue pa ng mga bagong lisensya patungkol sa operasyon ng POGO sa bansa. Pagtitiyak ng PAGCOR sa naturang pagdinig, patuloy pa rin naman po yung pag-ikot para po masigurado po yung closure nila. And nagbibigay din po tayo ng information whenever we receive reports po that there are illegal operations around Metro Manila or in other karatig po na probinsya or mga cities. Nire-report po natin ito sa law enforcement agencies para po ma-operate din po nila.
Sa kabilang banda, kamakailan namang pinasisiyasat ni Senate President Francis Cheese Escudero ang Philippine Inland Gaming Operator o ang lokal na bersyon ng Pogo sa bansa. Anya, marapat na repasuhing mabuti ang mga Pigo sapagkat malaki ang posibilidad na ang mga dating Pogo ay nagtatago sa likod nito. Bukod dito ay nadadamay din umano ang mga Pilipino na maaaring magdulot ng pagkaubos ng kanilang pera dahil sa pakikilahok sa pagsugal. Ayon sa State Gaming Corporation, sa kasalukuyan ay nasa 61 na ang bilang ng mga lisensyang inisyuhan ng PAGCOR para sa Pigo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, tuloy ang kandidatura ng pamilyang Tulfo. Ito ay matapos na ibasura ng Commission on Elections ang petisyong ipadisqualify sila sa nalalapit na eleksyon. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ibinasura ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyong ipadisqualify ang pamilyang Tulfo na tumatakbo para sa 2025 elections. Ayon sa COMELEC First Division, insufficient inform o kulang ang naturang petisyon. Dapat umano kasing isinama ang kopya ng Certificate of Candidacy ng mga respondents. Requirement kasi umano ito para ma-verify ang detalye ng mga respondent ayon sa COMELEC Resolution 11046. Kasama sa respondent ang naturang petisyon, sina ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, kanyang kapatid na senatorial candidate Ben Tulfo, Representative Ralph Tulfo, Representative Jocelyn Tulfo, at Tourism First nominee Wanda Tulfo-Teo. Inihain ang petisyon nitong Pebrero ni Attorney Vilhelio Garcia na dahil ang pamilya Tulfo umano ay indikasyon ng political dynasty na labag sa 1987 Constitution. Bagamat ibinasura ng COMELEC, ayon naman kay Commissioner George Erwin Garcia, maaari pa ring magsumite ng motion for reconsideration para sa naturang petisyon. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa, panawagan ng isang grupo ng agriculture advocates ang pagbuo ng Price Stabilizing Agency ng pamahalaan. Alamin ang detalye sa ulat muli ni Francis Riodique. Magbuo ng Price Stabilization Agency ang pamahalaan. Ito ang panawagan ng agriculture advocate na International Rural Development Foundation Incorporated. Ayon kay IFRD President Dr. Rene Ofreneo, solusyon umano ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ilan umano sa mga bansang may naturang agency ay ang Singapore, Indonesia at China. Ang dapat kasi, meron kang control sa importation, but at the same time, matindi ang iyong drive towards local production. Kinuwestiyon ng naturang grupo ang pagdedeklara ng food security emergency para sa bigas, gayong panahon ito ng pagsisimula ng harvest season ng mga magsasaka. Hirap din umanong makapagbenta ang mga magsasaka ng kanilang inaaning palay. Ngayon, ng mga bumibili ng bigas dahil maraming naka-stock na bigas sa bodega. Ang tanong ko, bakit nagkaroon ng rice emergency? Ganun pala. Kaya naman napipilitan umanong ibenta sa mas mababang presyo ang mga palay para makabenta ang mga magsasaka. Kaya naman ang mismong nagsasaka ng pagkain ang nahihirapang dumiskarte sa kanilang ihahain sa kanilang hapag dahil sa kawalan ng kita. Kaya naman panawagan ng grupo ang pag-amyenda sa ilang mga nilalaman ng Rice Tarification Law para lubos na masuportahan ang mga lokal na magsasaka. Nais din ng grupo na bigyan ng prioridad ang agrikultura pagdating sa national budget. Tanggalin yung napakalaking budget, no? Bawasan ang napakalaking budget sa build. Sana dalhin yon dito sa agrikultura. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force.
Ukraine President Zelensky nagpahayag ng pagsisisi kaugnay ng tensyon sa White House. BI kinumpirmang walang immigration personnel na sangkot sa pagtakas ni Alice Go. Aquaculture Production Project hatid ng Bucor para sa mga PDLs. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Naipa-deport ng Bureau of Immigration o BI ang dalawang Japanese fugitives na sina Ito Shinya at Kawasaki Hiroyuki na wanted sa Japan dahil sa fraud at money laundering. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, naaresto ang dalawa matapos ang koordinasyon sa Japanese authorities na nagpatunay ng kanilang pagkakasangkot sa pamemeke ng dokumento at financial fraud. Isinailalim sila sa summary deportation at isinama sa immigration blacklist upang hindi na makapasok muli sa bansa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagpapatibay ng Pilipinas at Japan sa laban kontra transnational crime. Samantala, walang immigration personnel ang sangkot sa pagtakas ni Alice Go. Yan ang kinumpirma ni BI Commissioner Joel Anthony Viado sa pagdinig ng Senado nitong Martes. Narito ang ulat ni Princess Castro. Sa muling pagbubukas ng pagdinig ng Senado nitong Martes, hinggil sa investigasyon sa nakaraang pagtakas ni Go Waping o alias Alice Guo, ay kinumpirma ni Immigration o BI Commissioner Joel Anthony Viado na walang immigration personnel ang sangkot sa iligal na paglabas sa bansa ni Guo. Ito anya ay batay sa inisyal na investigasyon ng ahensya kung saan walang ebidensyang nakalap na sangkot ang mga tauhan ng immigration sa iligal na paglabas ni Guo sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Si Guo ay dating nanilbihang alkalde ng Bamban Tarlac kung saan naaresto ito sa Indonesia noong ika-4 ng Setyembre taong 2024 dahil sa patong-patong na kaso bunsod ng mga paglabag sa batas ng Pilipinas. Ilan sa mga kinaharap nitong kaso ay ang paglabag sa Section 10 Clause B Subsection 4 ng New Philippine Passport Law at 62 kaso sa ilalim ng Sections 4 Clause A, Clause B at Clause D ng Anti-Money Laundering Act. Samantala, pagpapaliwanag ni Viado na ang mga pribadong baybayin at airstrips ay hindi sakop ng BI. Bagkus ang monitoring ay dapat na pinamamahalaan ng mga local government units at mga local law enforcement agencies. Sa kasalukuyan, hindi pa rin tukoy ng immigration kung sino ang mga nasa likod ng pagpapatakas sa kampo ni Guo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpahayag ng pagsisisi si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kaugnay ng naging tensyon sa pakikipag-usap niya kay US President Donald Trump at ibang opisyal sa White House. Aniya, handa siya sa posibleng pag-uusap at kolaborasyon para maisaayos umano ang naging gusot sa kanilang huling pagtatagpo. Ang pahayag na ito ni Zelensky ay matapos ang utos ng Estados Unidos na itigil ang military aid dito sa bansang Ukraine. Sa ibang balita, IPPF pinalawak ang proyekto sa aquaculture para sa reformation at food security. Tunghayan ng ulat mula kay Jade Duhoy. Pinalawak ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF ang kanilang aquaculture production project sa pamamagitan ng 3 araw na aktibidad noong buwan ng Pebrero. Sa ilalim ng Work and Livelihood Section o WLS, nilinis at inihanda ang karagdagang 3,000 square meter ng pond upang idagdag sa kasalukuyang 2,000 square meter na ginagamit na palaisdaan.
Sa susunod na cycle ng grow-out culture, inaasahang mapapalawak ito sa 5,000 square meter at matanimaan ng 25,000 tilapia fry. Lumahok sa nasabing inisyatiba ang 200 persons deprived of liberty o PDLs mula sa medium security compound bilang bahagi ng kanilang reformation program. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng Department of Agriculture, Department of Justice Reformation Initiative for Sustainable Agriculture for Food Security o RISE project na naglalayong isulong ang food security at sustainable agriculture. Samantala, patuloy ang suporta na ibinibigay ng Bureau of Correction o BUCOR upang may sakatuparan ang rehabilitasyon at pagbibigay ng kabuhayan para sa mga PDL. Ang inisyatibang ito ay hindi lamang nakatuon sa pagsasanay sa agrikultura, kundi nagsisilbing hakbang para sa mas epektibong reintegration ng mga PDL sa lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak ni Olympian at pole vault ace EJ Obiena na babawi ito sa World Athletics Outdoor Championships na kinabibilangan ng World Championships, Asian Championships at Southeast Asian Games. Ito ay matapos hindi na mapabilang sa World Indoor Championships sa ika-21 hanggang ika-23 ng Marso sa Nanjing, China. Batay sa anunsyo ni Obiena sa kanyang social media pages nitong Martes, kanyang inamin na naging unstable ang kanyang mga resulta sa nagdaang kampanya. Gayunpaman, ang World No. 4 vaulter ay babalik sa aksyon sa ika-13 ng Marso sa Mondo Classic sa Uppsala, Sweden at patuloy na naghahanda para sa outdoor campaign. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Ash Wednesday, ginunita ngayong araw bilang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Parking sa NAIA, automated na. DA, isinusulong ang sustainable farming gamit ang organikong pataba sa Surigao del Sur. EDSA Major Rehabilitation, sisimulan na sa katapusan ng Marso. BI, kinumpi namang walang immigration personnel na sangkot sa pagtakas ni Alice Guo. At EJ Obiena, nakatutok sa pagbawi sa World Outdoor Championships. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.